So ayun guys, dito sa pagpapalit naman ng stator. Ayan, so magpapalit tayo ng stator. Ito yung papalit natin bago. So pag pagpapalit tayo, syempre unang-una kailangan natin baklasin tong seat, yung upuan niya, para ma-access natin yung cordon. At buksan natin to, tanggalin natin yung wires ng pang stator. Ayan, tanggalin natin. So dapat nakatanggal yan, nakapatay. Yan. And then dito, make sure na hindi mainit yung coolant nyo. Yan, sa ating mga S-Max ha. Kasi yung iba kasi na motor, pwede nilang baluktutin to. Which is sa atin, nandito kasi yung bushing natin, naka hambala itong chassis natin. Hindi natin mabaluktot pag ganun. Hindi natin ma-access yung mga tornilyo ng sa magneto. So make sure muna na meron kayong coolant, reserbang coolant, just in case na pag nagtanggal kayo ng coolant ay meron kayong ilalagay kagaya nito. Yan, ito Yamalube. Pero pwede kayong gumamit na iba't ibang klaseng coolant. As long as coolant naman, wag lang tubig, kasi pag tubig kasi habang tumatagal may mga residue, so hindi maganda yon. So tanggalin na natin, let's do this. Yeah. So kailangan din natin tanggalin tong side fairings nya, yan, para ma-access natin yan. Tanggalin na natin. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina guys, na mahirap i-access yung natin, radiator, dahil dito. Ayan o, itong hose kasi na to sumasangga dito. Ayan o, sumasabit. Kaya hindi natin maitaas yung radiator para masilip natin tong ito sa magneto. Ayan, makikita nyo yung may fan dyan sa likod. Kaya kinakailangan natin to tanggalin at madidrain yung dito, yung coolant. Kailangan natin magsahod dito ng siguro malinis, baka pwede nating ibalik. Pero kuwan lang muna, for siyempre safety lang. Dapat meron kayong extra na coolant, kung para pag kulang pwede nyo dagdagan. Ayan, so madidrain yung mga nandito. Ayan, hindi natin ma-access, hindi gaya dun sa mga ibang motor na walang ganito, kaya pwede nilang iangat diretso. Sa atin kasi hindi. I-tilt lang natin kasi meron pa yan. Yan. So, set aside natin to. So after nyan, kung may mapagsabitan kayo, sabit nyo to. Yan. Sobrang dungis. Kit ba sa camera? Napakarungis. Nililinisan natin to lahat. Yan. Tanggalin natin yung washer. Gamit lang kayo ng may magnet na screwdriver. Yan. Ito na yung washer nya. Siyempre dapat meron kayong puller, magneto. Ayan. So ito size 27, hindi ako nagkakamali.
27. Yan. Itong kuwan ng magneto, pangtanggal ng magneto ay counterclockwise, pakaliwa ang ikot doon sa ating magneto para matanggal natin, para kumapit siya. So ganito siya. Pihitin nyo lang ng kamay guys ha, para syempre alam nyo na saktong-sakto lang yung mga thread nya. Pag ayaw pumasok, huwag nyong pilitin. Ayan o, kamay-kamayin nyo lang siya. Pwede naman siyang kamay lang eh. Mararamdaman nyo siyang mahigpit na, pasok na siya kung umiikot na, sumasama na yung magneto. Ayan, at ganyan na yung clearance niya, maliit na lang. So pwede na natin bakbakan yan. Daan-daanin lang natin. Yan, kita nyo gumalaw na siya agad. Yan na, hugot na agad. So ito, pag tinatanggal nyo, meron siyang parang kontra ng konti kasi magnet nga to guys. Ayan o, kailangan nyo lang persahin ng konti. Yan, tanggal na natin. Marumi. So ito na siya guys, yung ating magneto. So pag tatanggalin natin, syempre clockwise. Yan. Allen wrench. So lilinisan na natin to, tapos ikakabit natin yung bago nating stator. Kabit na natin. Ibalik na natin. Saan na yung magneto natin na bagong pintura. Yan. So napatuyo na rin natin. So dyan lang sa ibabaw, sa loob hindi. 2,000 years later. So ayun guys, naikonekta na natin, naikabit na natin. Dapat naikabit yung radiator. Tapos nalagyan na rin natin yung coolant natin, na bleeding natin, napuno natin. Ngayon, kung gusto nyo matuto ng paano mag-drain at magpalit ng coolant at mag-leak dito, ano ba yung tawag doon? Mag-bleeding dito ng coolant. Ito, meron tayong link dito. Yan, yung link natin nandiyan sa baba kung paano matuto. Paano mag-drain at magpalit ng coolant. So ngayon, naikabit na natin yung ating bagong stator. So ngayon, paandarin naman natin. At let's check kung ilan ang voltahe niya. So dati, hindi tayo nagfo 14 pag umaandar. So ayan, 12.3 yung kanyang voltahe ng kanyang baterya. So paandarin natin, dapat abot siya ng 14. At least 14.1 pataas pagpapaandarin natin. Yan, tingnan natin ha. 13.8. Looking good. So check natin yung voltahe natin dito. Lagay natin sa DC. Yan. Check natin kung ilan ang voltahe natin. Ayan o, 14.1 na 14. Yan ang gusto natin makita. Bali itong battery natin magcha-charge pa yan. So tataas pa yung voltahe natin. Magcha-charge pa yan. Dati hindi tayo maabot dyan guys eh. 13 lang, 13.1 something ganyan. Ayan o, makikita nyo dito sa may voltmeter nya dito, 14.3. Nag 14.3 na siya. So kung nagustuhan nyo tong video na to, syempre palib na rin ng comment kung ano pa gusto nyo matutunan. At syempre kung nagustuhan tong video na to ay paki-like na rin, para syempre ma-excite tayo na gumawa ng marami pang videos and tutorials dito. Huwag kayong mag-alala pag hindi natin alam, pag-aaralan natin bago natin ituro. So sit back and enjoy. Wait lang kayo sa mga susunod nating videos. So
So maraming salamat sa inyo. See you on our next vlog. Bye bye. Let's go.